hahayaan na hindi mangyari yung mga ganitong pagtitipon. But still we are clinging kung ano po yung kalooban ng Panginoon sa atin. So, still, nagdaan na po ang isang buong linggong paikot. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Salamat sa Lord, mabuti po sa kahapon. Amen. Thank you, Lord. Dahil kahit mag-iisang buwan na kayo ng trabaho, still nakasurvive po sa biyaya ng Panginoong Diyos. Hallelujah. So, I just want to share 3 things po sa inyo. At ito po ay matatagpuan from Deuteronomy chapter 20 verse 1. I think na-share ko na siya sa music. So, sabi po dito sa Deuteronomy chapter 20 verses, I will start from verses 3 to 4. Ito pong story na to, it's time na kung saan si Moses po, through his leadership sa mga Israelites people, na kung saan papunta na po sila dun sa Promised Land. Which is, kung kita naman po natin sa story, marami po silang mga pinagdaanan. So, it is a one thing na kung paano papunta sila sa Promised Land, is one thing na kanila pong struggle is yung war, kung paano po nila kung paano po sila mag-face do sa war na kanila kinakaharap. Sabi po dito sa verse 3, sabi niya, God says, "Hear Israel, today you are going into battle against your enemies. Do not be faint-hearted or afraid. Do not be panicked or be terrified by them." And verse 4, "For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemy to give your victory." Amen! Ayan po, isa pong pangako ng Panginoong Diyos. From the Old Testament, from Moses going to the Israelites, and then to our generation. Para po sa atin na to. So sabi niya po doon sa verse 3, "Today you are going into battle against your enemies." It doesn't mean today lang tayo, or ngayon lang tayo nakakaranas ng mga pagsubok, ano man yung nararanasan natin. In every day in our lives, marami po tayong mga pinagdadaanan, mga tuba. So, isang bagay na ini-encourage tayo ng salita ng Diyos, sa 3 bagay na gusto ko pong iwan, today is, sabi niya po dito sa first point is, don't let what you see shake what you know. So doon nakikita natin kung ano yung faith natin sa Lord. Sabi niya, nakikita natin that there's a war. Nakikita natin yung mga bagay through our physical eyes. Nakikita natin yung mga bagay na problema tayo. Ito yung mga problema, ito yung kinakaharap natin. At nasashaken tayo minsan. Minsan nag-worry tayo. But God encouraged us, sabi niya po dito, don't let what you see shake what you know. So, hindi doon sa mga bagay na nakikita natin, doon tayo mawawala ng pag-asa, doon nawawala yung ating pananampalataya. But the Word of God is encouraging us that what we couldn't see through our physical eyes, doon gagawa ang Panginoong Diyos ng kanyang kadakilaan sa buhay natin. So, it is a one thing na gusto ko pong i-carry sa atin, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. And even right now, sa ating pong pagsasama-sama muli, baunin natin ang mga bagay na to. That God, sabi niya, don't be frightened or don't be afraid because I am always with you. And second nga po, sabi niya, don't let your worry be louder than God's word. Amen po ba? Minsan talaga naturally, nakakaranas tayo ng mga worriness, ng mga pag-iisip. Hindi po yung mawawala. Natural talaga. But if we are giving it to the Lord and we are always focusing kung ano yung salita ng Diyos, it will be empowered us. Mawawala talaga, aalisin talaga ng Lord. Totoo po yun. Ang Diyos ay makapangyarihan. Pang salita ng Diyos ay makapangyarihan. If we are always, relying the Word of God, ito po ay talagang mangyayari. It will manifest sa buhay natin. Kaya sabi niya po, do not be worried. And always
always rely on the God's words. And third po, sabi niya, don't let your anxiety overthrow your order. Ayan, minsan may mga ganyan tayo. Ayan, ito yung mga battle natin eh. Yung ating mga battle sa atin, anxiety, worriness, ano po, yung mga bagay na nakita ng ating mga physical eye. So, ito yung nagiging battle, ito yung battle natin na it's like Goliath in our lives. But right now, ano po, this is the encouragement ng Lord about isa sa atin. So, verse 4, I just want to repeat it. For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give a victory. Amen po ba? So this is a promise ng Lord about isa sa atin sa umagang ito. So once again, ano po, na tayo muli nagkasama-sama. Ano po, tayo muli ay narito. May isa tayong layunin, may isa tayong espiritu, may isa tayong pamilya sa Panginoong Diyos. Ano? At isa lamang ang pinagmumula ng pagmamahal natin, kundi ang Panginoong Diyos. So, wag po nating, sabi nga, don't waste the time na ganito pong nangyayari sa atin. Ano po, so let us always encourage one another. Sa 1 week, hindi po tayo nagpangipangitan. Kamustahin natin, yakapin natin ang kapatid natin kung ano yung pwede natin i-encourage. This is a 1 week para po magpalakasan kasi nga, we are always, we are always busy in the whole day, every day in our lives. Busy sa mga kakaisip, busy sa mga trabaho. But let us give our time for the Lord right now. Let us give our time for our brethren, sa ating po mga kapatid, na ito po ay isang bagay. Kasi alam niyo po, hindi natin talaga alam ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Sa akin, hindi ko rin po alam ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Hindi ko po kayo lahat nakakausap. Ano po, only you and God knows kung ano pong nangyayari sa buhay natin. So by now, may mga pinagdaraanan ng ating mga kapatid. So, it is a one way na ginagawa natin so para palakasin sila. Amen po ba? So don't waste our time today. Let us rejoice in the Lord. Amen po ba? Let us rejoice. And let us rejoice in the Lord. Let us have a celebration. Ano po, let us always worship the Lord sa pagkakataon nito na huwag nating sayangin. Hayaan natin na this is a one way, sabi nga, this is a one way na kung saan we are always hide in the presence of the Lord. Ano po, we are hiding in the presence of the Lord sa pagkakataon ito. Not only one, individually nagagawa po natin to one. Why not na ngayon magkakasama-sama tayo? Let us always come into the presence of the Lord with one spirit. Amen po ba? So, ini-encourage ko ang bawat isa po na tayo pong tumayo at tayo pong manalangin. Yan. Sige po, samahan niyo po ako sa pananalangin. Father God in heaven, once again, Lord God, hear your people, Father God. Ito po kami, Panginoon, ang inyong mga anak, Panginoon, sa umagang ito, O Lord God, nagkatipon-tipon, Panginoon, dahil may isa kaming layunin, Father God. We really want, Father God, to give you the highest praises, Father God. We really want to give you, with a grateful heart, Father God. This is a one way, Father God, na kung saan, Panginoon, we really want to thank you, Father God, to celebrate, Father God, the life that you gave us, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, sa pagkakataon po nito sa araw, Panginoon, nito, Lord God, we are welcoming you, Father God, in the midst of us, Lord God, even the Father God, this place, Father God, na kung saan nagkatipon-tipon kami, Panginoon, but, you know, Father God, it doesn't matter the place, Father God, but it's the matter to you, Panginoon, the heart of your people, Father God. That's why right now, Father God, naririto kami, Panginoon, welcome you once again, Father God. Your Holy Spirit be with us, Father God, sa aming pong pagtitipon na to, Lord God. Lord, we really don't want to waste the time, Father God, na naririto kami, Panginoon, that we are coming into your throne, into your presence, Father God, sa umaga ito, Lord God. Lord, Panginoon, before everything else, Lord God, ay patuloy kami, Panginoon, lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba, Lord God. Lumalapit kami, Panginoon, na kung saan, Panginoon, kami may mga pagkukulang, Lord God. May mga bagay kami, Panginoon, nagagawa, Panginoon, di sinasadya o sinasadya, Father God, sa inyong harapan, Lord God. Even, Panginoon, sa aming pag-iisip, Lord God, sa aming pong pananalita, Father God, sa aming pong mga gawa, Lord God. Lord, may mga bagay, Panginoon, na ito ay, Panginoon, na hindi namin ginagawa, Panginoon. Lord, but still, Father God, we are here, Father God. Kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, Father God. Lord, patuloy niyo kami, Panginoon, patawarin, Father God. Your overflowing grace, Father God, ay patuloy na mag-fulfill sa amin, Lord God.
Ang patuloy, Panginoon, na paglilinis, Panginoon, sa aming pong mga puso, Panginoon, ay patuloy na naroon, Father God, that we come to you, Father God. We pray, Father God, na kung saan, Panginoon, we want to bless our life, Father God. Less of us, Father God, but more of you in our lives, Father God. This is our prayer, Father God. Alisin yung mga bagay, Panginoon, na nakaka-hindrance into your eyes, Father God, so that you may not see, Father God, the righteousness, Father God, sa aming pong mga buhay, Lord God. That's why right now, Father God, we are here once again, Father God. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy na naringayin kayo, Father God, to lead us, Father God, to comfort us, Father God, to forgive us, Father God, to embrace us, Father God, to love us so much, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga pribilehiyo nito, Father God, that's freely, Father God, dito, Panginoon, ay aming nararanasan, Father God. That's why right now, Father God, sa aming pong panimula ng aming gawain, Panginoon, ang aming pong panalangin, Lord God, ay patuloy, Panginoon, na maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya, Father God. Maranasan namin, Panginoon, the new revelation, Father God, the fresh word, Father God, that comes through your mouth, Father God. Lord, I pray, Father God, that you will open, Father God, our spiritual eyes, ears, Father God, our hearts, Father God. Patuloy na mananasan namin yung manifestation, Father God, of your glory, Father God. Lord, the anointing of your Holy Spirit to each and every one of us right now, Father God, ay maranasan namin, Father God. Each of our one, Father God, especially, Panginoon, ang itatayo niyo, Panginoon, sa likod ng pulpitong ito, Father God, that they may see, Father God, your greatness, Father God. They may see, Father God, that you are mighty in them, Father God, that you will use them mightily, Father God. Lord, na makita, Panginoon, ang inyong kadakilaan, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Father God. Lord, especially, Father God, ng aming pong mahal na pastor, Lord God, si Pastor Nelson, Father God, na gagamitin niyo, Father God, through the mouthpiece of your word, Father God. Use him mightily, Father God. Anoint him with your power, Father God, with your Holy Spirit, Father God, that every word that comes out from his mouth, Father God, it will empower us, Father God. It will be life to us, Father God. At kung saan, Panginoon, kami, Panginoon, tatanggap, Lord God, it will manifest to us, Father God. And it will come, Father God, to apply in our lives, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Father God. Sa aming pong pagtitipon, sa maliit naming pagtitipon, Father God. But, Lord, hindi po kami nanghihinayan, Father God, but still, Father God, narin, Panginoon, yung aming pong trust sa inyo, Lord God, that you will, Father God, that you will be the center, Father God, ng aming pong gawain, Father God, that you will control everything, Father God. And we pray, Father God, that whatever, Father God, na aming pong gagawin simula hanggang sa pagtatapos, Panginoon, ng aming pong gawain, Panginoon, it is already victory, Panginoon. Sinabi niyo nga pong salita that you are always with us, Father God. You always goes before us, Father God. That you are always, Father God, an overcomer, because you already overcome the world, Father God. Lord, that's why, Panginoon, ito ang aming Panginoon pinanghahawakan. Ito rin po, Panginoon, ang aming dalangin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, that whatever we will do right now, Father God, Panginoon, ito, Panginoon, ay yung magiging kalooban. Lord, thank you, Lord, for today, Father God. Thank you, Lord, ngayon pa lang, Panginoon, we declare the victory sa aming pong gawain, Panginoon, at whatever man po, Panginoon, the rest na gagawin, Panginoon, ay ito, Panginoon, ay tinatrustan namin sa inyo, and trust, and ikumit, Panginoon, everything, Panginoon, sa inyo, Lord God, and you will do, Panginoon, kung ano, Panginoon, ang inyong kalooban. Sa umaga ito, Panginoon, we praise you, Father God. We lift your high, Father God, in your name, Father God. We glorify your name, Father God. We magnify your name, Father God. In Jesus' mighty name, amen. Ituloy natin ang palakpak natin sa Panginoon. Bago tayo mag-start, gusto ko lang magtanong, are we blessed? Yes! Yes, We we are are blessed blessed. because sa kabila po na nangyayari, tayo nandito nagkakasama para magpuri sa Panginoon. Talagang makikita natin na walang kahit anong makakapigil sa atin para magpuri sa ating Diyos. Amen. And I believe lahat po tayo na nandito ay namimiss natin yung mga kapatiran natin. So habang inaawitan po natin ang Panginoon, gawin po natin itong panalangin. I-welcome po natin ang ating mga kapatid. Pakiramdam po natin sa kanila kung gano'n natin sila namin, mga mahal. Pakiramdam po natin sa kanila ang pagmamahal ng ating Diyos. Amen. And before po tayo mag-start, gusto ko lang i-share yung word ng Lord. Sabi niya sa Thessalonica chapter 5, palagi kayong magalak, palaging manalangin,
at magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na nakay Kristo. Amen! Tayong lahat na nakay Kristo, meron tayong peace of mind. Amen! Amen! Sige po natin na tayo ay agad ang pangit para sa ating Panginoon. Amen! Sige po natin ang kapitan. Yung lyrics natin ay nasa group chat ko natin. Sa mga hindi po nakakaalam na lyrics, pwede mo tayo dito doon. Sige po. Start to worship the Lord.
saya sa piling ko. Dali nga, Panginoon, Lord, na nararapat ka, Panginoon, sa lahat ng papuri at pagsamba namin, Lord God. Sa iyo lamang, Lord God, taas, Lord God, na papuri at pasasalamat, Lord. Father, we thank you for this moment, Lord God, na pinagdalong ko, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God. Sa pribilehiyo, Lord God, na binigay niyo, Lord God, na magpuri kami sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord God, na lagi ka namin nararanasan, Lord God. Na kahit di minsan, Lord God, hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin, Lord. That there's a lot of time, Father God, na nangihina kami, Lord God. Pero nandiyan kayo patuloy, Lord God, na nagpapalakas sa bawat isa sa amin, Lord. Thank you, Father God, for everything, Lord God. Thank you, Lord God, for your faithfulness, Lord God. Tunay na, Lord, na nararapat ka, Lord God, sa lahat ng papuri at pagsamba, Lord. Sa iyo lamang, Panginoon, na mataas na papuri at pag-awit namin, Lord God. Lord. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Puso ko ay para lang sa'yo. Sa bawat kapatid, salamat. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, Lamang, Panginoon. at
the mode of worship and prayer to the Lord. Hallelujah. Lord God, we praise and thank you, Father God, sa oras na ito. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang karapat-dapat lamang, Panginoon, tumanggap ng lahat ng aming mga papuri at pagsamba at pagluwalhati, Panginoon. Lord God, we know that you are in the midst of us, Panginoon, and looking, Panginoon, sa puso ng bawat isang narito, Panginoon, tunay, Panginoon, na nais na ibalik lamang sa inyo ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba, lahat ng aming alalahanin, Lord God. We just want to give them all, Panginoon, sa inyong harapan, sa inyong paanan, Panginoon. Lahat-lahat, Panginoon, ang aming daladalahin, gusto namin, Panginoon, ngayong oras na ito, ibigay namin itong lahat sa inyo, Panginoon. Empty our hearts, Panginoon. Kunin niyo po, Panginoon, lahat ng mga bagay na ito. Maging ito ay kaluguran, Panginoon, sa inyong harapan. At ang aming pag-surrender, Panginoon, ng lahat ng mga bagay na ito. Kayo na, Panginoon, ang bahala. Inyong kalooban, Panginoon, ang aming dalangin sa mga oras na ito. Inyong kalooban, nawa, Panginoon, ang makapangyari sa aming kalagitnaan sa oras na ito. And Lord God, alam namin, Panginoon, na mayroon pa kayong gagawin, Panginoon, sa aming kalagitnaan na hindi po namin ito, Panginoon, sukat akalain. Lord God, we know that you are our victorious God. We know that you are our powerful God. And you are the one and only God that we serve. Yes, Lord. Only God who is in us, in our lives. We just want to lift everything unto you, Father God. Maraming salamat, Panginoon. Claim the victory, Panginoon, dahil you are our victorious God. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Amen. Sa iyo, ang mataas na mapuri. Amen. Hali po, magandang umaga sa ating lahat. Nararapat talagang papurihan ng Panginoon. Dahil sa kabila ng mga kaganapan sa ating paligid, meron pa tayong peace, meron pa tayong comfort, hindi tayo nag-aalala. Dahil alam natin ang Panginoong Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Ang title po ng ating mensahe sa araw ito is Counting Our Days Wisely. At yan po ay reference natin ay Psalm chapter 90 verse 12. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ang oras ay napakabilis. Parang kailalan ng 30 si Pastor Atet. Boom! Isang bagagad. May fireworks na kasabay sa celebration. May isang buwan na kagad. Hindi, bukas. Ano ba kayo? Napakabilis ng oras ng panahon. Time is moving faster than we think. The older we get, the more we realize how quickly the days turn into weeks, the weeks turn into months, the months turn into years, and suddenly, full season of life feel like they pass in a blink. Papansin mo na ito, parang kailan lang, 2025. Ngayon, matatapos na naman ang first quarter ng 2026. The kids grow up noon, maliit pa ang mga bata, ngayon malalaki na. Parents, like you and me, grow older. Opportunities come and go. Time does not slow down for anyone. But instead of letting that make us worry, it should wake us up. Because every day is a precious gift from God. Bawat araw ay napakahalagang regalo ng Diyos para sa atin. Every ordinary moment matters. The conversations during our fellowship, the quiet prayers in the morning, the simple act of kindness, they all count. We cannot rewind yesterday, and we cannot cut forward tomorrow.
but we can choose to live today with purpose. We can use to live today with gratitude and faith. Ask God to help you. Use your time wisely. Love deeply as Christ loves you. Forgive quickly as Christ forgives you. And focus on what truly matters. Remember, a life surrendered to Jesus is never wasted, no matter how fast the time seems to move. Before we continue, let us have a short prayer. Dear God, thank you for the gift of today. As we look on your words, we ask that you help us pause and consider the shortness of life. Replace our endless pursuits with a heart of wisdom, so may we live for your glory rather than our own. Direct our steps today. In Jesus' name, Amen. So napakalaga po talaga yung guidance ng Lord sa ating buhay. Have you ever noticed how quickly a year seems to pass? Napakabilis po. Parang kailan lang, 2006, nandito ko ngayon. 2026 na. In the frantic rush of our daily lives, filled with deadlines, commitments, and our unexpected interruptions, it is easy to lose sight of the bigger picture. We always live as if this life is permanent, rather than a temporary journey. We fill our calendars with schedules, we make our plans, and chase our dreams. But rarely we pause and consider the rapid speed at which our earthly time is flying by. Nakakalimutan natin mag-focus sa bawat araw na binibigay ng Diyos sa atin. We tend to measure our lives in achievements, in promotions, in graduations, and anniversaries. But the Bible encourages us to measure our lives in a different unit, our days. Teach us to number our days is not meant to fill us with worry about death. Kasi inisip natin parang bilang na yung araw natin sa mundo. It is a loving invitation from God to live intentionally, to live joyfully, and with purpose. Teach us to number our days is a prayer for perspective. When Moses asked God to help us number our days, he is asking for a divine, realistic view of how temporary life is. Teach us to number our days is the understanding that time is not infinite commodity. It is a precious, non-renewable gift. Kaya dapat nating pahalagaan ang bawat araw na dumadaan sa atin. Consider the context. Moses was a man who knew what meant to lead a life of great labor and sorrow, spending 40 years in the wilderness, watching a generation pass away. And yet, he concludes that the only way to live well, to truly live, not just to exist, is to invite God to instruct us on how to use our time. Applying our hearts to wisdom is not about having a master plan for every hour of the day. It is about aligning our daily decisions with eternal significance. Napakahalaga po na naka-align yung buhay natin sa Diyos. Kagaya po yan ng isang sasakyan. Kagaano man kaganda yung sasakyan, kung ang mga gulong nito ay hindi naka-align, sigurado yung journey mo sa iyong pupuntahan ay hindi komportable. Ganon din po rin sa ating mga buhay. Kaya dapat naka-align ang buhay natin sa Diyos. Aligning our hearts to wisdom is realizing that today is a canvas on which we can paint a picture of love. We can paint a picture of grace and purpose. When we learn to number our days, a marvelous shift happens. We stop wasting time of what doesn't last. We prioritize kindness and our relationship with Jesus. We stop asking, why me, in hard times. Because you can hold on to the assurance of God's promise that He will not leave you even through trials. And He is faithful to protect you. Kagaya ng ating kanta, pagkawakan natin ang kanyang mga pangako. My brothers and sisters, Psalm chapter 90 verse 12 teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. It's an invitation to start working in wisdom.
let us approach this passage not with fear, but with a desire to make every moment count for the kingdom of God. Whether you are young with many days ahead, or looking back on a long life, this promise remains the same. Life is short, we know that, but it is deeply significant when it is lived in the light of God's wisdom. What it means to number our days, it is not about fear, it's about focus. Kuminsan nakafocus tayo lagi sa ating mga karir, sa ating mga trabaho, sa ating mga dreams. Pero lagi pong may mga void space sa ating buhay na hindi kaya punuan. Pero pag ginawa natin ng Diyos, yung void space na yan sa ating buhay ay nawawala, napupuno yan sa presensya ng Diyos. At ang yung mga pinapangarap ay kusang matutupad. Numbering our days does not mean living in fear or death. It means living with a daily awareness that our time on earth is limited and non-renewable. Limited po yung time na meron tayo dito sa mundo. At hindi na yan nare-renew. The phrase teach us implies that we cannot do this on our own. Hindi po natin kaya sa ating kakayanan. Our natural tendency is to live as if we have a forever, wasting time on meaningless pursuits. We need God to show us where we are off track. We need God to put us back on the right track. Kailangan din ng Diyos para tayo ay makalakad sa tamang landas. A heart of wisdom understands that the choices we make now have eternal consequences. In Deuteronomy chapter 20 verse 19, God presents a clear choice between blessing or difficulty, and encourages us to pick the one that leads to true life. Sabi niya doon, choose life. Choosing life is about prioritizing our relationship with God, deciding to trust Him rather than worry. Kung minsan nauna yung worry sa atin at naging last resort yung paglapit natin sa Diyos. Making choices that reflect God's character such as showing mercy and forgiveness. To number our days means to prioritize what matters most. To prioritize faith, to prioritize family, and to prioritize following God's purpose. Psalm chapter 90 verse 12 teaches us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Is a call to live with intentionality, to live with purpose and perspective by recognizing the shortness of life. Live with intentionality. Numbering our days encourages us to focus on what truly matters. Our relationship with God. Yun po dapat ang inuuna natin. Loving others and fulfilling our divine purpose. It invites us to invest our time rather than simply spending it. Prioritize the relationship over excuses. Invest in quality time with family and friends now rather than waiting for a better time or a special occasion. Hindi mo na kailangan maghintay ng special occasion para magkaroon ng quality time sa kanila. Speak what needs to be said and do what needs to be done, reducing future regret. Embrace each day as a gift. Every sunrise is an opportunity to experience God's grace and mercy. Recognize that our time is limited. It makes every moment uniquely valuable and irreplaceable. Cultivate spiritual arithmetic. Numbering our days means using God's wisdom to evaluate our life's direction. Begin the day with prayer. Napakalaga po na inumpisa natin umaga sa panalangin. We can pray like, Lord, help me to honor you with the time you've given me today. What you focus on is forming you. Use the day to build a heart of wisdom rather than worry. Overcome fear with gratitude. Facing the reality that life is short can sometimes lead to worry. But the biblical response is to find satisfaction in God's love, not in controlling the future. End the day by releasing to God what you did not finish, trusting Him with the results.
So our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. As a conclusion, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. It's a cry for a life of purpose. To number our days is to realize that our time is non-renewable, rapidly vanishing resource. Napakabilis kung lipas ang panahon. It is a humble acknowledgement that we are but dust and yet designed for eternity. Ganon po ka. Ganon tayo kamahal ng Diyos. God's wisdom shifts our perspective to what truly lasts. Our relationship with Jesus, our love for others, and the stewardship of our daily opportunities. Heart of wisdom, therefore, is not a mind filled with knowledge, but a heart that lives rightly before God. Using today as a canvas for eternity. Let us not wait for a crisis. Hindi na natin kailangan mag-antay na mag-experience tayo ng crisis sa ating buhay to count our days. Let us wake up with the gratitude that today is a fresh gift from God. May we, like Moses, pray that the favor of the Lord our God rests upon us, establishing the work of our hands so that our lives live a lasting godly impact. As we step from this temporary life into eternity, may it be said of us that we live, we love, and we serve with a heart that was taught to value the precious numbered days given by God. Numbering our days is not about counting them down with fear. It is about counting them with purpose. Let today be a gift you invest, not a moment you waste. Cherish the time, love deeply as Christ loves you, and trust God with the rest. Let us pray. Heavenly Father, thank you for the reminder that our days are a precious gift from you. We ask that you teach us to number our days aright. Help us not to waste time in meaningless pursuits, but instead to apply our hearts unto wisdom. May the favor of our Lord our God be upon us. In Jesus' name we pray. Amen. To God be all the glory. Okay? Thank you, Lord. Salamat sa Lord sa pag-remind sa atin to number our days. So, not to scare us. Yun yung reminder sa atin. Kasi pag sa atin kasi, bilang na ang araw. Pag sinabing bilang na ang araw mo, para kung palagi natin iniisip, oh, malapit na. Malapit na ang katapusan. 20 na. Hindi. Pag bilang na ang araw mo, iniisip natin palagi. End times na, katapusan na ng buhay natin, ibig sabihin. But the assurance that the Lord has given to us through the life of the words given to us by Pastor Nelson, it is an encouragement to all of us. Kung paano ba natin talaga gagamitin kung paano po natin gagamitin yung ating paano natin gagamitin yung ating mga oras, yung ating mga araw. Sabi nga, ang bawat araw na binigay sa atin ng Panginoon, iyon ay regalo niya sa atin. But it is on our end, paano ba natin siya gagamitin? Kaya po, maaaring sa mga oras na akala natin walang katapusan ang araw na binibigay sa atin ng Panginoon. But the truth is, only the Lord knows kung kailan ba yung huling araw or yung huling time na ibibigay niya sa bawat isa sa atin. This is a reminder for us to number our days and to prioritize, focus, align ang ating mga buhay sa ating Panginoon. So, in line po sa ating mensahe ng ating Panginoon, meron po ba tayong maiuwi? Palakpak na po, meron maiuwi? Salamat sa Panginoon, and in response po dito sa ating mga napakinggan, truly the Lord is speaking to each and every one of us. And this is our response to thank the Lord
And this is our way of saying thank you to the Lord sa ating pagtatapat sa ating pagbibigay at pagkakaloob sa ating Panginoon. Sabi po dito, wala. Ayun. Give thanks to the Lord, for He is good. Wala tayong masasabi na kahit anumang bagay sa Panginoon, but thank you, Lord. Of all the things that is happening, magmulat ng ating mga mata, we can only say, thank you, Lord. Wala tayong masasabi, kahit anumang sitwasyon na meron tayo sa mga oras na to, we can only say, thank you, Lord. Kahit nasa likod ng ating mga iniisip, we can always say, thank you, Lord. And that's the Lord is telling to us right now kung ano ang ating response sa Kanya. On how we are really trusting the Lord sa mga oras na to. Our response on how we are telling that, Lord, take control. Lord, this is my thanksgiving to you. And this is what I want to offer to you. So, sa mga susunod pong mga oras, pray and give what belongs to the Lord, what we want to give back to the Lord. Yes.
Father God, for continuously blessing each and every one of us. And Lord, as the song says, you're always on time, Lord. You're never early, you're never late. You're always on time, Panginoon. Sa pagtugon, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan, sa lahat ng aming panalangin, and Father God, as we give all these tithes and offerings, Panginoon, to your throne, Father God. Patuloy, Panginoon, namin alalahanin, Lord God, that your purpose, Panginoon, why you have called us, Panginoon. O, Panginoon, aming dalangin at patuloy po namin magawa, Panginoon, ang inyong purpose sa pagkatawag sa bawat isa sa amin at sa iglesyang ito, Panginoon. Nawa patuloy, Panginoon, kayo ang manguna, Panginoon, sa lahat ng mga gawain ng iglesyang ito, Father God, for your glory at patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ng siksik, digdig at umaapo, Panginoon, ang bawat isa ng Father God. Desire, Panginoon, to continuously, Panginoon, give, Panginoon, patuloy po din pag-bless lahat po ng aming tinatangkilik, lahat ng aming mga trabaho, lahat ng gawa ng aming mga kamay, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, sa Jesus' name. Maraming salamat, Father God. Continue to give you back the glory and the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan, good morning. Good morning po ulit sa mga isa sa atin. Ngayon po ay 11:10 in the morning. Salamat po sa Panginoon. Tunay po na isang pagpapala po ng Panginoon na tayo ay magkasama-sama po ulit dito. Pwede po mga ilan, attendance, mga ilan na po tayo today? 25? 29. 25? 25. 25. So, salamat sa Panginoon. Marami dun sa mga bata lima. Salamat sa Panginoon dahil sino po ba yung mag-aakala na magkakaroon tayo ng gawain sa tahanan ng ating mga kapatid brothers and sisters. Salamat sa Panginoon dahil truly nakaka-bless. At yung pong kasiyahan ba na nararamdaman natin, hindi natin ito ma-put into words eh. Na-experience nyo po ba to na yung kalooban natin, na yung joy umaapaw sa puso natin, na hindi natin maipaliwanag. Hindi mo ma-explain. Na nandito sa heart mo na nandito na nag-overflow lang sa sa puso mo, na nakikita mo lahat ng mga kapatid natin sa Panginoon sa ganitong point na hindi natin alam kung ano ang sitwasyon sa labas ng lugar na to, but all we know is the Lord is with us. And the Lord is continually moving in the midst of us. Di po ba? Salamat sa Panginoon. So, ilan lang po mga pagbabalita para po sa bawat isa po sa atin. Na tayo po ay nag 1 month notice na po sa ating hotel. So, in safety din po, for safety reasons, dahil kaya din po tayo ay mag-move forward from our place na ilang taon din po natin na naging worship hall. So, para po sa kabatiran po ng lahat, tayo po ay nagpaalam na po sa ating lugar. So, we are praying po na tayo ay i-relocate ng Panginoon sa isang lugar na kung saan po doon na po tayo talaga continuously na magkakasama-sama sa mga gawain. So doon tayo, loobin ng Panginoon na tayo sa mga susunod pong mga araw, tayo po ay magkakaroon po ng mga susunod pang mga pagbabalita online. But ito po yung ating pinagpe-pray na lugar, ito po ay sa Gudaybia. Okay po? Meron po tayong ipinagpe-pray na flat doon sa Gudaybia. So, yun po ang ating, isa po siyang malaki na flat. So, Lord willing po, meron po tayong mga kapatiran na nag-desire po na they will occupy po yung mga rooms doon. But the main hall
ito po ay i-occupy ng church into our worship hall. So pwede na po natin gawin doon ang ating worship service. If ever po we will have an afternoon activity, hindi na po natin kailangan magmamadali palagi na magligpit dahil kailangan na natin umalis before 2 o'clock. Or kailangan pa po natin mag-transfer sa ibang lugar para po sa susunod nating fellowship. For example, ng mga kababaihan, kalalakihan, yung adults. So lahat po ng ating mga gawain ay sa kalooban ng Panginoon ay doon na po natin gaganapin sa biyaya ng Panginoon. Doon po tayo dalahin ng Panginoon. And in line po dito sa ating paglipat, hindi naman po lingid sa ating kaalaman ng lahat. In line po sa ating paglipat, meron po tayong mga kinakailangan mga paghahanda na kailangan po natin gawin doon sa bagong lugar na ating paglilipatan. Una-una po, ang request po natin ay patuloy po natin unang ipanalangin yung lugar at yung preparation po sa ating paglipat. And then po, continuously din po ang support na hinihiling po sa bawat isa sa atin, whatever it is. Kung meron po mang magiging ready po to support sa paglilinis, sa paglilipat, sa mga kailangan pa pong isaayos sa flat, dahil po itong flat ay bare flat. Wala po siyang mga furniture. So, yun po yung ating mga unang mga kailangan po natin isaayos, yung ating mga kailangan isaayos, yung mga equipment, AC, fan, upuan muna. But, the main thing po, if ever we can relocate po sa lugar na yun, is tayo po ay magkakasama tayo continuously, doon po muna tayo magsisimula. Kasi po, dito po sa lugar po ng ating kapatid na ini-welcome naman po tayo dito. Salamat sa buhay po ng ating mga kapatid. Sa buhay po nila, welcome po tayo dito until po sa makalipat po tayo totally there. But our prayer po is as soon as the Lord will allow us to move, doon po tayo lilipat. Okay po? So if ever po na meron po mayroon pong sinasabi ang Panginoon sa ating mga puso that we want to be part po sa paglilipat natin dito, may it be po sa ating service, may it po sa ating love gift sa church, whatever it is, approach lang po tayo sa ating mga associate pastors, sa ating mga elders, and we will help each other po para mas maging maayos at mainam po yung ating lugar na lilipatan. Okay po? So salamat sa Panginoon. Truly, the Lord will lead us sa mga susunod pa nating mga planuhin, in line po, patuloy nating ilagay, isama sa ating mga panalangin yung mga planuhin dito. Okay po? And then, next Friday po, yan, excited po ba kayo? All clear. Yan. So, ang kalooban po ng Panginoon, if ever po, next Friday ay tayo ay hindi pa po nakakalipat sa ating bagong lulupatan. Dito po ulit tayo, magkakaroon ng ating worship service. This will be our, in line with the Holy Week. It is our 7 last words. Dito po ulit tayo. Siguro po mas maayaan na po natin yung ating mga chairs for next Friday. So if ever, ganun din po ang same time po tayo. Dito po ulit tayo for our 7 last words in our Holy Communion. Okay po? So if ever po meron po tayong mga kapatid na na-miss out po yung ating worship service today, we can remind them po na meron po tayo ulit na face-to-face na po na ating worship service. Dito po ulit. Until makalipat po tayo sa bago po natin na lilipatan. Okay po? So salamat po sa Panginoon. And then, meron pa pong mga konting pag-a-announce. Ano pa ba ito? Yun muna. 7 last words. And then, yun lang po muna yata. Wala po yata akong nakalimutan. Meron pa po ba akong na-miss out? Ayun. Okay po, alam po ng bawat isa atin na meron pong announcement po sa group chat regarding our yung pong pagpanaw po ng mama ni Pastor Rod. So yun po, in line po sa ating inisasaayos po na ating rules and bylaws po. So nabasa po natin that 5 years and above members of the church will receive po a certain amount
from the church. And now po, we would like to announce, if ever po, na meron po tayong nais pa pong ipaabot na financial support po sa pamilya po ni Pastor Rod, then we will request po if ever we can have po our special offering for to be given po as a benevolent support po sa kanilang pamilya. We'll request po kahit po yung maliit na takip na lang po. Ito po. We know po na ang Benefit na lang po. pwede daw po benefit. Benefit na lang Sige po, sasend po na lang if ever po merong cash, okay po. Yung benefit number po, isasend po sa group chat. Oh. Opo. Benefit na lang po natin if ever merong cash, pwede na po magbigay. Salamat po sa Panginoon. And then, isa pa po yun. Dahil po na-open nyo na po tungkol sa benefit pay, Yay. Finally. we are praying po that magkakaroon na po tayo ng susunod na mga linggo. Inaayos po natin yung benefit, ano tawag dito? Account. Benefit account na maaari po natin isend po doon yung ating mga support. Basta po ino-note nyo lang po kung ito po ay tithes, ito po ay offering, ito po ay love gift, for what? Pwede na po natin gawin sa biyaya ng Panginoon. Mix po sa mga technology na mayroon po tayo sa mga panahon na to. Salamat sa Panginoon. And then, continuously po, we can all po send our messages po sa ating pastor. Alam niyo po ang number ng ating pastor. Pwede po natin siyang i-message anytime po to ask, kamusta po ang ating pastor, ano po ang kanyang kalagayan, anytime. Nasa atin po yung kanyang number, pwede po natin siyang kamustahin anytime. Continuously praying po para sa ating Pastor Rod. Continuously din po praying for sa kanilang pamilya, sa kanilang pag journey po, sa kanilang journey sa panahon na ito sa pagkawala po ng kanilang nanay. Kasi po, ito pong yung ating news and post group chat, ito po ay nilimit na lang po para sa mga admin, which is po, para po mainly lahat lang po ng mga announcements nandoon po sa ating news and post. Okay po, doon po makakabasa lang po tayo mga news. Hindi po tayo makakapag-post po ng anything there. Pwede po tayong mag-react, pwede po tayong mag-catch up or what, if ever nabasa po natin yung mga announcement. But meron po tayong iba pang mga group chat, katulad po bawat Bible study na meron po tayong group chat. Anything po na we want to ask po from our pastors or our elders, pwede po natin route through our group chat po sa ating mga Bible study group. Meron din po tayong mga job postings para po sa ating mga kapatid na naghahanap ng mga trabaho. Pwede din po doon tayong mag-usap sa job post. If ever, meron po tayong transport group. So lahat po ng mga concerns po natin, meron po tayong mga group chat na pwede po natin i-route kung ano man po yung ating mga concerns. Okay po? So salamat sa Panginoon at patuloy lang po tayong magpapatuloy. Amen po ba doon? Amen! Amen! In spite and despite of whatever is happening around us, sabi nga, we will always number our days. Okay po? So salamat po sa Panginoon. Patuloy po tayong magpapalakasan, magpapanalakinan sa bawat isa. At patuloy po natin ipagkakatiwala sa Panginoon ang bawat hakbang po na ating gagawin sa mga susunod pa pong mga araw. So salamat po sa Panginoon. At ngayon po, inayakan po natin ang lahat para po sa awitin po natin muna ang suktunang biyaya. Pili po tayo sa possession of this. Biyaya sa bawat isa. Pagwagas mo
Diyos, salamat sa dakilang pag-ibig sa inyong bayan. Panginoon, thank you po dahil wala nga po makapaghiwalay sa iyong dakilang pag-ibig. Ito po sinabi niyo sa inyong salita sa Romans chapter 8 verse 28 to 29 na walang makakapaghiwalay sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. Ano man nga po ang sitwasyon namin dito sa Bahrain. Lord, tunay nga pong narito po ang inyong bayan, narito po ang inyong mga anak. Patuloy kayong pinupuri, dinadakila, pinasasalamatan sa buhay ng bawat sa amin. Lord, thank you po sa pag-iingat mo lagi kasama ang aming mga mahal sa buhay sa mga sila naroon. Hallelujah. Lord, thank you po sa inyong salita na tunay nga po ang nais nyo i-align ang aming buhay sa iyong will. I-align ang aming buong pagkatao sa iyong kalooban sa lahat ng aspeto, Panginoon. At higit, Panginoon, ang aming pong pinipili, Panginoon, ay kayo ang mataas sa buhay namin dahil nga po sa ang aming buhay ay napakaili, Panginoon. Turuan mo lagi kami, Panginoon. Kung may mga ugali pa kami or may mga ambong pagkataon namin hindi pa naka-align sa inyo, Lord, help us to do para hindi magawa namin ang kalooban mo po, Panginoon. Kung ang buhay namin na hindi pa naka-align, Panginoon, help us, Lord. Forgive us. And continue to love us, Panginoon. Because Lord, kayo ang kailangan namin. Wala na po ibang kami tatakbuhan o pupurihin o sasambahin. Kayo lang po, Panginoon, na aming tatawagin because you are our God. Ang aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at pagpakailan. Thank you po sa salita niyo ngayong araw na ito, Panginoon. Na pinalakas mo na naman po kami. Pinataas ang level ng aming pananampalataya. Thank you po. Kaya po, Lord, ang lahat ng gawain po ng inyong iglesia. Lord, loobin po nga pagsimula na kami makapag-Bible study sa lahat ng area, Panginoon. Help us, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, na kami nananalig at tinugon mo ng aming dalangin sa oras to. Lahat ng aming buong puso namin ay batid mo, Panginoon, ang aming pangangailangan. Ito po yung alam niyo, Panginoon. Kaya kinikling na po namin na na-receive na namin ito dahil sa aming pananampalataya. Ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya hayaan nga po patuloy pang kumilos sa aming kalagitnaan, sa patuloy pang pagpe-fellowship namin, Panginoon. Pangunahan mo nga po. At ibig, Panginoon, ang lugar na ito, ang bahay na ito, Panginoon, at ito ay kasuport, Panginoon. Nasikit at tumahapo, Panginoon. Dahil, Lord, thank you po sa buhay ng inyong mga anak na pinagamit ang lugar na ito, Panginoon. At hayaan naman po, Panginoon, na kami ay makabahagi din sa mga blessing, Panginoon. And Lord, purihin ka, nakilain ka. Receive the benediction, mga anak na Diyos. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Amen. Amen.